Welcome to Learners Math TV. In this video, we are about to define direct variation. Identify if a relationship shows direct variation. Write the equation of a direct variation in the form y is equal to kx. Solve problems involving direct variation and graph the equation of a direct variation. Maaaring hindi natin napapansin pero sa araw-araw nararanasan natin ang direct variation. Halimbawa, habang humahaba ang oras ng iyong pagtulog, dumadami na ang assignment mo sa school na hindi nagagawa. Ano yung pinag-uusapan natin dito? Yung relationship nung haba ng oras na ginagamit mo sa pagtulog at saka yung pagdami ng bilang ng assignment mong hindi mo nagagawa. So, parehas siyang dumadami. So, ibig sabihin, pag medyo nagbawas ka ng oras ng pagtulog, there is a possibility na mabawasan din yung mga hindi mo nagagawang assignment, matatapos mo lahat. Okay? Pero hindi ko naman sinasabi na wag na kayong matulog. Kasi, pag ikaw naman ay nasobrahan, wala ka namang energy. Sa pagtulog, nakakakuha tayo ng energy para magawa naman natin yung mga bagay na dapat nating gawin. Para doon naman sa mga hanggang ngayon ay pwede pang utusan ng kanilang mga magulang na magsaing. Di ba ang takal ng bigas na sasaingin mo ay nakabase sa bilang ng taong kakain? Kasi balita ko yung iba hindi na nauutosang magsaing. Puro wait lang. Okay? So, ito, kung nagsasaing ka, halimbawa, inutusan ka, naksaing ka, magdagdag ka at may darating tayong 8 bisita. So, kung dati-rati, kung magsaing ka, 2 takal lang. Ngayon, may darating kayong 8 bisita, dati 2 takal lang ang sinasaing mo, 4 kayong kakain. So, magiging ano na kayo lahat? 12 na, 12 na kayong kakain. So, ilan dapat ngayon? Dapat alam mo, mathematically, kung ilan yung sasaingin mo. O bakit? Kasi importante yon. Pag kumulang yun, mabibitin sila sa pagkain, mapapagalitan ka pa. O kaya naman, baka naman sumobra-sobra yung saing mo, baka mapagalitan ka rin at baka mamaya nagtitipid yung iyong mga magulang. Sobra-sobra, sayang yung bigas, mahal pa naman. O ganun yun. Kung ikaw naman ay mahilig mag-bake ng cake o tinapay, yung dami ng bawat ingredients na gagamitin, may kinalaman din sa quantity ng tinapay o ng cake na gagawin mo. Kaya halimbawa, kailangan mong gumawa ng mas marami, of course, magdadagdag ka ng ingredients, ng dami ng ingredients. Kailangan naman, dadagdagan mo yung dami ng tinapay, tapos magbabawas ka ng ingredients. So, maaapektuhan yung lasa nun. So, kaya, nagkakaroon ng direct variation na relationship yung quantity ng bawat ingredients doon sa quantity ng tinapay na gagawin mo o ng cake. In mathematics, a direct variation is a relationship between two variables such that y is equal to kx, where y and x are variables. K is the constant of variation, but it should not be 0. Let me show you this example. If y is equal to 3x, then x is equal to 2 when y is equal to 6. So according to this equation, this is a direct variation kasi nakaporma siya as y is equal to kx, wherein yung 3 ang kanyang constant. So kung ilalagay natin siya sa table of values, kung ang x daw ay 2, sabi rito, ang y niya ay 6. Okay, kasi dahil dito sa ating constant na 3, 3 times 2 is equal to 6. Ngayon, kung magdadagdag tayo ng paunti-unti na value ng x, ano kaya ang magiging value ng y? Okay, kung gawin natin 3, 3 times 3, ang magiging value ng y ay 9. Kung gawin natin 4,
Ang value ng y, 3 times 4 ay magiging 12. Tapos, kung 5, magiging 15. At kung 6, ang value ng y ay magiging 3 times 6 is equal to 18. So ngayon, mapapansin mo, pag nag-increase ang x, it means also an increase in y. Kung halimbawa naman, babawasin naman natin. Mula sa 2, magbawas tayo, gawin nating 1. Ano mangyayari sa y? So magbabawas din ang y, magdi-decrease din siya. So kung 0, magiging 0 ang y. Kung negative 1, 3 times negative 1 is equal to negative 3. Kung negative 2, 3 times negative 2, magiging negative 6. Kung negative 3, negative 3 o 3 times negative 3 is equal to negative 9. So yan, napapansin natin, kung kanina, nung nag-i-increase yung x, nag-i-increase din yung y. Ngayon naman, nag-decrease ang x. Habang nag-decrease ang x, nag-decrease din ang y. Yun yung relationship ng dalawang quantity kapag direct variation. O, ngayon, bawa, ipina-identify sa'yo kung yung table of values by direct variation. So, see to it na hindi lang siya parehas nag-i-increase o parehas nagdi-decrease ang value ng x and y, dapat din meron din siyang constant. Paano mo naman malalaman? O di ba, pag dinivide mo to, 6 divided by 2, ano lalabas? Yung constant na 3. 9 divided by 3, ano lalabas? 3. 12 divided by 4, 3. So, pag dinivide mo, yung y over x, the value of y divided by the value of x, lagi kang makakakuha ng the same result. Kaya nga siya constant. Pero kung walang constant, kahit parehas siya nag-i-increase o parehas nagdi-decrease, hindi pa rin siya matatawag na direct variation. Ayan ang tatandaan, ano? Tapos kung titignan naman natin yung graph niya, mapapansin mo yan. Yung graph ng isa, okay, nag-increase. Di ba? Okay, ito yon. Itong table of value na yan, nag-increase yan. O dito sa kabila naman, itong table of values na to, nag-decrease naman. So yan ang makikita natin. Paano naman ang y is equal to x minus 4? So palagay nyo ba yan ay direct variation? It's not a direct variation. Bakit? Sabi kasi, direct variation must be in this form. Y is equal to kx. So if you are going to identify if the equation is a direct variation or not, so mag-stick tayo dito sa forma na ito. Ano? Kailangan laging may constant. At yung constant ay hindi, sabi, there should be no constant term added or subtracted. Ito sinusubtract eh. Dapat ang constant minumultiply, di ba? K times x. Hindi ina-add or sinusubtract. Ayan. Kasi, pag sinabi nating direct variation, ibig sabihin, di ba, y varies directly as x. Magkasing kahulugan din niya ng statement na y is directly proportional to x. Kaya kailangan yung k ay minumultiply, hindi sinusubtract or ina-add. And then, ang isa pang mapapansin natin yan, kung igagraph natin yung y is equal to x minus 4, kung mapapansin ninyo, ang graph kasi ng eto, yung kaninang example natin, yung y is equal to 3x, nagsisimula siya dun sa origin ng Cartesian plane. Yung 0, 0, yan yung origin niya. Nagsisimula siya dyan, tapos pa-increase ng pa-increase siya. Okay, nagsisimula siya rito. While, etong y is equal to x minus 4, hindi siya nagsisimula dito sa origin. Diba? Dito na siya agad nagsimula sa 4. Dito na agad. Hindi pwede yung gano'n. Kailangan, pag direct variation, ang graph niya, nagsisimula dun sa 0, 0 or sa origin. So, ang graph, nagpapakita na hindi talaga direct variation itong y is equal to x minus 4. We are going to use that to solve real-life problems. Pero, enhance muna natin yung ating skills sa pag-manipulate ng equation.
So let's say, meron tayo rito example, itong ating problem number 1. If y varies directly as x and y is equal to 6 when x is equal to 5, find y when x is equal to 10. So since sinasabi naman ng problem that y varies directly as x, so the first step that we are going to do is to find the constant k or the value of k by using this form. Nakaporma siya dapat sa y is equal to kx kasi nga sinasabi naman dito sa statement that y varies directly as x. Kaya ito yung gagamitin natin to find the value of the constant k. So ilagay na natin, since sinasabi dyan initially ang y daw ay 6 tapos ang x naman ay 5. So ang y daw ay magiging 6 kung ang x ay equal sa 5. So if we are going to divide both sides by 5, the value of our k will be, kasi 5 divided by 5 yan, so makakancel na yan, ang ating magiging value ng k ay 6/5. So gagamitin natin yung value ng k na yan dito ngayon sa ating equation. Ito na ngayon yung magiging equation ng variation. Ayan. Mula dito sa ating forma na ito, para magkaroon na tayo ng equation of variation, ilalagay na natin dun yung value ng k na 6/5. Then yan na yung gagamitin natin now to find out the value of y when x is equal to 10. So ilalagay lang natin yan. Okay? Diba? Ang x daw ay 10 na ngayon. Kanina kasi ang x ay 5. Paano daw kung naging 10 na, magiging ilan na ang y? So yan. So ang gagawin natin dyan, i-multiply natin 6/5 times 10 or pwede namang 10 divided by the denominator of 5, yan ay 2, di ba? So mangyayari dyan, magiging 6 times 2 yan. And then, we can get y is equal to 12. Kaya na ngayon ang magiging value ng ating y. It is equal to 12. Now, to show you naman the other method, dalawang method kasi ito. Mas maganda kung parehas nyo alam. So, since ang value ng k natin, if we're going to manipulate the equation, ang value ng k ay equal sa y/x. Diba? If we divide this, both side by x, so ang mangyayari, k is equal to y/x. So, ibig sabihin, initially, doon sa initial situation na ang x ay equal sa 5, tapos ang y ay equal to 6, doon sa second or doon sa magaganap na pagbabago o na variation, parehas pa rin naman ang constant doon. Kaya nga constant eh. Sabihin parehas pa rin yung magiging value ng k. Kaya pwede tayong gumamit ngayon ng, di ba, ng ratio. So that is ratio in proportion. Sinabi ko naman kanina, doon sa pasimula, na pag sinabing y varies directly as x, parehas din yan ng kahulugan ng statement na y is directly proportional to x. So gagamit tayo ngayon dito ng ratio and proportion. So this must be the equation that we are going to use. So mayroon tayong y sub 1 over x sub 1. So ibig sabihin, ito yung part na to, ito yung initial situation. Ano yung initial situation? Na ang y ay 6 kung ang x ay 5. And the second situation is, if x is 10, what is y? Kaya yan ay may y sub 2. Kasi ibig sabihin, yan yung pangalawang situation. Ito yung initial, kaya y sub 1 ang ating ginagamit na representation dyan, at saka x sub 1. Okay, so ilagay na natin ngayon yung ating mga given. Okay?
Hindi ba ang ating first or initial situation, ang y ay 6 at ang x ay 5? So, ito na yon. And then the second situation o yung pagbabagong nangyari, nagkaroon tayo ng variation. Ang ibig sabihin kasi ng variation is change or pagbabago. Ayan. Nilagay natin dito yung value ng x, bagong value ng x, 10. So, what is now y sub 2? Ayan sa second value ng y. So, we are going to use the cross multiplication property of proportion kasi they are proportionally equal. Ayan. So, kung hindi ka pa familiar dito sa property of proportion, nasa description ng link ng video lesson na yun. Maaari mo siyang panoorin para mas lalo kang, mas mabilis mo itong matututunan. Ayan. So, gamit tayo ng cross multiplication property. Yan. We're going to apply cross multiplication. So, 5 times y sub 2, of course, that is 5y equals 60. Di ba? So, pwede naman natin tanggalin na yung ito na yan. Basta yung y. Di ba? Yan. Kasi, kaya lang naman natin siya nilalagyan ng sub 2 just to represent the initial and the change. O yung initial situation at saka yung second situation. Ayan. Then, 6 times 10 is equal to 60, di ba? So, 5y is equal to 60 na yan. Okay? Tapos, divide natin both side by 5. Ayan. If we divide both side by 5, so 60 divided by 5, tapos ito 5 divided by 5, so y na lang ang matitira dyan. So, y is equal to 12. So, if you notice, parehas lang naman din yung nakuha nating answer. Kaya, kahit ano naman method dyan, pwede mong gawin. Maganda kung parehas mo alam. Dito naman, sa problem number 2, ang statement ay, if y varies directly as x and y is equal to 5 halves, when x is equal to 15. Find y when x is equal to 3. So, ang una natin gagawin ulit is finding the constant k using the y is equal to kx. So, ilagay na natin, ang value ng y natin initially is 5 halves. At ang value ng x ay 15. So, nandito na siya. Para mas mapadali, i-multiply natin both side by 2. Bakit by 2? Kasi ang target natin is ma-eliminate natin yung denominator ng 5 halves na 2. Kaya 2 rin ang ginamit natin dyan. Tsaka dito. Kaya mangyayari dyan, since 2 divided by 2 is equal to 1, 5 na lang ang matitira dito. And then, 15 times 2 is equal to 30. Then, divide both sides by 30 to get the value of k. So, ang value ng k natin, 5 over 30. Then, reduce the fraction to lowest term. Ang ating value ng k is equal to 1 over 6. So, kung hindi pa marunong mag-reduce ng fraction to lowest term, nasa description ng link. Baka nakalimutan kung paano. Ayan. So, gamitin na natin ngayon yung ating equation ng variation. Using the equation of variation, which is y is equal to 1/6 times x, kasi nakuha na natin yung value ng k. So, nilagay na natin dito. Madali na ngayon natin mapafind out kung ano ang value ng y when x is 3 by just substituting the value of x na 3 dito. So, magiging multiply lang natin itong 3 sa numerator. 3 times 1 is equal to 3. Then copy the denominator. That is 3 over 6. Pag nireduce natin yan sa lowest term, ang makukuha nating value ng y ay 1/2. So, ganun lang yun kasimple. Ngayon, yung pangalawang method naman, gamit tayo ng ratio and proportion. Okay? Y sub 1 over x sub 1 is equal to y sub 2 over x sub 2. So, ilagay natin yung mga value. Initially, meron tayo daw 5 halves, yung ating y sub 1, tapos yung ating x sub 1 ay 15. And then, nagkaroon ng change, nagkaroon ng pagbabago.
Yung ang value ng x ay naging 3, ano kaya ang magiging value ng y? Yun yung ating kailangan malaman dito by using the cross multiplication property of proportion. Ayan. So yan, pag minultiplying natin yan, 15 times y is 15y. Tapos, eto ngayon, multiply lang natin yung 3 times 5. 3 times the numerator, 5. So, magiging 15 halves yan. So, ang gagawin lang natin dyan ay i-multiply natin naman by 2 ngayon uli, both side. So, itong side na ito ay magiging 2 times 15 ay 30y. Tapos, ito naman ngayon, 2 divided by 2 ay 1 na lang yan. So, 15 na lang ang matitira dito. Okay? Then, y is equal to, divide both sides by 15. So, magiging 15 over 30 yan. Then, reduce to lowest term, y now is equal to 1/2. So, if you notice, parehas lang yung atin din nakuhang final answer. Okay? Ang kaibahan lang dito sa second method ay hindi na tayo dumadaan dito sa pagkuha ng constant o ng value ng k. Diretso na agad tayo dun sa hinihingi ng problem. In problem number 3, if y varies directly as x and y is equal to 18 when x is equal to 3, find x when y is equal to 19. O, maaari mo munang i-allow ang iyong sarili na i-post ang video pagkatapos kung nakapaganda ka dyan ng lapis, ballpen, papel, maaaring ikaw muna ang sumubok gumawa and then later on, i-continue mo ang panonood ng video na ito at para malaman kung nakuha mo na kung paano ang tamang ginagawa. Okay, let's continue. The unang gagawin is find the constant k. So, gamitin ang y is equal to kx. Ilagay ang mga initial value. Y is equal to 18 and x is equal to 3. Then, to find k, we can divide both sides by 3. And so, k is equal to 6. Kasi cancelled out na yan because 3 divided by 3 is just equal to 1. Eh, saan naman napunta yung 1? Yung iba kasi pag wala nakalagay na 1, kung kailangan ilagay pa, hindi na nilalagay yon. Kasi di ba 1 times k is equal to k. Ayan. Yung iba makulit. Nilalagay pa rin yung 1. Ayan. So, hindi na. Yan ay k is equal to 6. Ayan. Ngayon, ilagay natin ngayon yung ating equation ng variation dahil nakuha na natin yung k. Magiging y is equal to 6x. Ayan. So, ang y natin daw, ang magkakaroon tayo ng variation o ng pagbabago, yung y ay magiging 90. And we're going to find the value of x kapag ang y ay naging 90. So, ilalagay lang natin dyan. Then, let us manipulate the equation. So, pwede natin i-divide ngayon both side by 6. Yan. So, maka-cancel dito kasi 1 na lang yan. Then, 90 divided by 6 is equal to, makukuha natin final answer ngayon dyan ay x is equal to 15. So, magiging 15 ang value ng x kapag ang y ay equal sa 90. Doon naman sa kabilang method, tignan natin kung parehas lang ang makukuha natin. So, gamit tayo ng ratio and proportion. Y sub 1 over x sub 1 is equal to y sub 2 over x sub 2. Ayan. So, ilagay na natin yung ating mga values. Initially, yan ay 18 over 3. Tapos, nagkaroon ng variation, ng pagbabago, magiging 90 over x. So, ano man yung x na yan, nasusunod na magiging value. So, by applying the cross multiplication property, okay, that is 18x. 18x yan, di ba? So, para hindi masyadong malaki ang number, pwede naman din, ang i-apply na lang muna natin, i-reduce muna natin itong 18 divided by 3. 18 over 3 is equal to 6. So, that is 6 over 1. Diba? That is 6 over 1. So, magiging x times 6 is equal to 6x. Then, 1 times 90 is equal to 90. So, ganun. Para hindi masyadong malaki yung i-multiply mo pa. Then, divide both sides by 6.
Okay, so x is equal to 15. Diba? X is equal to 15. So that is now our final answer. Parehas din lang naman. Okay? Now we are ready to solve real-life problem number 1. So a recipe uses 4 cups of flour to make 16 cookies. How many cups of flour are needed to make 40 cookies? So let us have an illustration for that. Ito yung ating representation. 4 cups for 16 cooks. Dapat cookies yan. Okay? Tapos, ilang cup naman para makapag-produce ka ng 40 cookies. So, yun ang ibig sabihin ng ating problem. So, using the variables x and y, so let x be the number of cups and y be the number of cookies. So, our equation is gamitin natin yung ratio and proportion. Okay, para mas mabilis. Ayan. So, for the solution, ilagay na natin ngayon yung mga, yung ating initially 16 cookies sa 4 cups. Tapos, kung 40 cookies ngayon ang ipoproduce, ilan yung ating x sub 2? That is our x sub 2. Yung magiging pangalawang dami ng flour. Okay, so apply the cross multiplication property. Yung 16 over 4, pwede natin yung paliitin. Magiging, ano na lang yan, 4 over 1. Kaya pag minultiply mo yan dito, magiging 4x sub 2 equals, ito ay magiging 1 na lang, 1 times 40, that is equal to 40. So divide both side by 4, x sub 2 is equal to 10. So kung ang x sub 2 natin, yung naging change niya, ay naging 10 cups na siya. Therefore, our answer is, we need to use 10 cups of flour to make 40 cookies. That is our final answer. Dito naman tayo sa real-life problem number 2. A car traveled 120 kilometers using 8 liters of gasoline. How far it traveled using 15 kilometers? Ayan. So kung yan ang senaryo natin, na kapag daw 120 kilometers ang distance na tinakbo ng kotse, ay ang konsumo niya ay 8 liters of gasoline. Eh gano'n naman ay kakalayo ang matatravel kung 15 liters ang gagamiting gasolina. Okay? So our equation, gamitin natin naman ngayon ang y is equal to kx. So for our solution, let's find the constant k. So una, 120 kilometers ang distance na na-travel. Tapos equal to k, ang x natin dyan is 8. It means 8 liters of gasoline. Then divide both sides by 8, that is equal to 15. Pag dinivide mo yan both sides, ang k equals sa 15. So pwede na tayo ngayon gumamit ng ating equation na y is equal to 15x. For us, na mas mapadali, na malaman natin kung gaano ba kalayo ang matatravel kung gagamit ng 15 liters ng gasoline. Okay, so ang x natin is the number of liters. So ilagay lang natin ngayon dyan, y is equal to 15, our x is 15 or the number of liters of gasoline. So therefore, y is equal to 225. 15 times 15 is 225. So the final answer in this problem is, a car can travel 225 kilometers using 15 liters of gasoline. O, gusto mo bang maging magaling sa math? Laging tatandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay. Hanggang sa muli!